So, letter C, yung ating pong kapagutan. Okay, pero yun nga, medyo mababa po yan para sa statics, no? Kumbaga, parang ang hirap tanggapin na ganito yung ating correct answer kung umiikot lang sa equilibrium. Okay, so we have to be, more careful, and then, yung FBD natin ay very important sa pagbubuo ng equation. Okay, 75. Now, under the required horizontal force, the man should exert so that the ladder moves toward the wall. So, ano naman siya guys? Pabaliktod. Kasi ngayon, ang gusto nating motion ay maitulak yung ladder doon sa may pader. So, anong magbabago dito? Actually, you can copy the whole solution in 74. Then, check natin kung ano yung mga magbabago. So, ito po, siyempre yung friction. So, ito munang motion nyo guys. So, you have here, upward, push naman. Okay, so impending motion pa rin naman yan. And then, Fmax pa rin is mu. Pero guys, since paakyat na yan, the friction should oppose the motion and it should be to the left. And then, ito namang Fp ko guys, should be downward na. Pero same amount pa rin ha, 0.2. Kasi, hindi naman binago yung coefficient of friction. Buti na lang, speculoid. Kasi pag binago yan, syempre, babaguhin nyo dapat, update nyo ha. Pero since pares pa rin naman, 0.3, 0.2, so perfect yan, lalaban bawit tayo, okay? And then the rest will remain the same. Yung C na lang pala, yung nawawala. So, ito na yung unknown, guys. Tapos, ito naman yung given, si weight. So, you have here 750. Perfect. So, I can actually use pa rin the three musketeers. The three equations of equilibrium. Tingnan lang natin yung direction kung may nabago. So, sa vertical, guys, si NA ay pataas pa rin, perplex. Si point to NB ay now pababa. So, this should be minus. And then si weight, guys, ay given na po as 750. So, lagyan natin 750. So, equation 1 pa rin yan. Next po, horizontal, si point 3NA naging to the left. So, from positive, lalagyan ko lang ito ng negative sign. Si NB po ay pa-left pa rin naman. So, negative pa rin. Si C, guys, unknown. At pakanan naman siya, so that is positive. Pero, wala lang siyang value, guys. So, this is C na ngayon. So, siya na yung third variable, kumbaga. Okay, then sa moment at A, guys, let's see. So, wala pa rin reaction sa A kasi dun tayo nagmo-moment. And then si NB po ay counterclockwise pa rin. So, parehas pa rin yan no, negative. Pero itong FB, guys, anong mapapansin sa FB? Clockwise rotation na. So, this should be positive. Friction. Same naman siya ng lever arm. Si weight naman, guys, ay meron na pong value. Actually, iuhuli ko na lang si weight kasi nga may value na siya. Mas uunahin ko ngayon, guys, yung C. So, si C po ay clockwise pa rin naman but wala lang siyang value. So, unknown po. Halagyan natin dito. And then, yung weight na ngayon, yung magro-rotate na may value, which is 750 in clockwise rotation. Papalitan ko lang to ng 750. And positive rotation siya, guys. So, ganun pa rin. 3 equations, 3 unknowns. Kailangan nyo lang i-arrange properly. Tulad nito, constant to. So, lipat sa kanan. Ito, wala namang constant term. Okay na yung 2. Ito naman, guys, lipat nyo naman din sa kanan. Then, the rest, naka-arrange naman na yan sa NA, NB, saka C. So, you can solve simultaneously the values of the three forces. And, syempre, ibabox natin dyan yung force. And that's, kakalaman. May mga PM pala tayo, basahin ko muna. Bakit pababa si B? Bakit pa left si FA? Kasi guys, dahil dito, sa motion, lagi nyo lang i-component yung motion nyo, guys. So, motion ko to the right. Dapat to the left yung friction. Ganon. Basta lagi yung opposite ng motion ng friction, guys. Walang magbabago doon.
So, kung aangat po yung motion ko, then the friction should be downward. Kanina kasi guys, sliding ang purpose. Ngayon naman, pushing upward or pushing towards the wall. Kaya naman, nabaliktad lang actually yung direction natin. Okay? Diba? So pa tayo guys. Paano pag ang katabi po ng fixed ay roller? O hindi man hinge. Paano po influence line nun? Like after the fixed, roller agad. Ganon. Ganyan lang. Or may kasunod pa dito. Kasi kung ganyan lang guys, indeterminate to. Hindi applicable yung straight influence line, diba? Now, kung may kasunod yan, possible po yan maging determinate. And same behavior pa rin naman, guys. No? Na hindi pwedeng mag-rotate yung fixed, wala namang magbabago doon. Okay? Basta ang internal hinge kasi, guys, ang laging isipin sa internal hinge, pwede siyang mag-rotate, pwede rin siyang mag-translate. Kaya kung makikita nyo dito, guys, yung mga internal hinge natin, pwede siyang gumalaw, taas-baba. Ayan, no? From here, umangat siya dito. Okay, so nag-ano rin siya, nag-displace. Pwede yon kasi internal naman yan. Pwede siya mag-rotate. Pero pag mga rigid support tulad yan, hindi siya pwedeng umangat or bumaba. Eh, kasi rigid siya, may sarili siyang surface. Diba? Unless tinanggal mo siya, tulad nito, i-remove natin, pwede ko siya itulak pataas. Basta lagi itong zero, guys. Zero displacement. Basta behavior lang talaga siya ng support guide. Tapos sa fix, hindi siya pwede mag-rotate. Yung roller pwede mag-rotate, pero hindi na di-display. Mga ganun. Okay, sir, nakita niyo yung B. Doon na talaga. So, yun na nga. Yung kanina, guys, no? Hopefully, na-explain ko na kanina yung about sa orientation ng friction tsaka ng normal. Kung kailan siya naka-incline or kailan siya yung naka-normal lang. Bigay naman tayo ng example dito kanina. Okay, hey. O, sige. Mamaya i-drawing ko rin, guys, para kasi binura ko yung kanina. Para lang may reference. Kailan i-consider na nagkakaroon ng angle sa normal force sa B kapag nakapatong? So, same question lang din to, no? Kung ano yung orientation na B, kung kailan daw. Sa holding B. Sorry. Hindi. Depende sa, guys, orientation ng surface. Mamaya, pakita ulit natin. Ayan. So, yan. Dahil parang nagtanong about doon sa, orientation ng friction. Kailan nag-govern yung friction force? What do you mean, guys? So, may pinipili? Depende, guys. Kung depende sa given. Dito kasi, tatlo yung unknown. Hanggang tatlong unknowns lang tayo. No? So, pag kulang ka sa unknown, kapag sobra ka pala sa unknown, then doon ka pwede mag-govern ng friction. Parang nangyari din sa table, no? Eh dito kasi guys, lahat naman na-satisfy natin. Diba? Wala naman tayong equation dyan na hindi sinet sa zero. So, all conditions ay nasunod naman. So, meaning, we can use their corresponding friction. Kung babalikan nyo dun guys sa may table, folding table, if you use their corresponding friction, you cannot satisfy the horizontal forces. Hindi siya mag-equilibrium. So, meaning, you have to choose lang between them. Okay, okay, Ras. Sige, about sa guys, ano pa sagot? Hindi ko pala lalagyan, 1113, 1113.25, 1816.23, 2150.21. Okay, so this is your answers, guys. So, letter A, yung ating kasagutan. Yes! Ayan, ang baba pala natin doon. Ba't gano'n? 75, ano yung bumaba rin. Hindi, pakita ko ulit, guys, yung kanina. So, sa point of contact, guys, kung ano po yung may flat surface, nandun po dapat yung orientation, ni friction, tsaka ni normal. So, sa ganitong sample po,
ang may flat surface dyan, even to sa ilalim eh, tingnan nyo. Diba sa ilalim, ganun din yung orientation niya guys. Ayan o, ito yung patusok. Tapos in contact siya with the surface. So kung ano yung flat surface guys, yun yung orientation nung, doon yung i-orient yung normal saka friction. Normal saka friction. Okay. O, pag yung sample naman natin na anes, yung nakapatong lang dito guys. Nakapatong sa kanto. Ganyan. O, sa dalawang point of contact na to, nasan yung flat? Diba ito po yung flat? Ito kasi patusok yung kabila eh. Wala dyan yung orientation guys. So kung magdodrawing ka na reaction dyan, this is perpendicular and this is parallel. So dito sa ilalim, ito yung surface ko, nakahiga pa rin, no? So this is your friction, this is your normal. Okay. O paano pag ganito guys? May cylinder, may kanto dito. May friction din daw dito guys. Paano yan? Walang flat. Actually may flat dyan guys, mukha lang wala. Kasi ito, kanto. Ito, rounded. Pero as you know, gumagawa tayo ng tangent line sa round shape. So kung ano yung tangent line, yan po yung flat surface. So meaning yung orientation ng reaction mo dapat relative dyan sa tangent line. So meron kang normal, then kung iaangat ko, alam mo, gusto natin iangat pa ganon, then the friction will be this one up. Okay ra. Ayan, nagets pa ba? Mas nagets po. Kung kailan at paano i-orient. May iba pa ba kayong sample na medyo nalilitotchi? Ayan, so patanda yung emojis. So, that's it for today. Ayan. So, unfortunately, tayo po ay mga maalam na sa computational. This is, final na ba talaga? Hindi pa natin kasi parang napanood ko na to. Parang nakita ko lang nagpaalam na yung yung background na graduate tayo and all. Pero parang nagkaroon ng comeback. Di ba? So, hopefully guys, ipag-pray po natin sabay-sabay na mas maging mabuti ang lagay ng panahon sa darating na weekends para talagang matapos na po itong pagsubok na kinakaharap natin. Oo, no? So, for PSAT guys, we can now release the score. Siyempre, release ko yung score para medyo maiyak-iyak naman tayo guys. Anong iyak ba to? Tears of joy ba ito? Or so, kindly check if marireceive mo na. Wala rin bonus, no? So, yan. Walang bonus, wala rin erroneous. Tama ba? Okay, so, i-release ko lang si Kraken para ma-check if lalabachi ba siya. Ayan, send emails and release. So, wag niyong i-block yung email ko, baka di niyo ma-receive ba? Ayan, so paki-check naman guys kung na-receive niyo naman yung ating pamasko. Pamasko yan Kung ano po yung score nyo, yan yung halaga ng piso na ibibigay ko. Okay. Ayan. So, for the results naman, we will try to finish the computation within the day para later night makapagluksa na tayo. Then tomorrow, syempre, move on agad. Okay, ganun yung setup Pag nirelease yung results, tingnan natin, okay, mababa pa, mataas pa, then move forward agad. No? So, just to assess kung paano ba natin ipupush pa yung sarili natin to the limits. No? We have to push ourselves more and more hanggang matulak natin yung yung upuan. Okay, bigla na tayo nagtulak at baka matukhang. Okay, ibang tulak naman siya. Okay? So now po, we will see each other on Thursday for the final defense. No? So final defense na yun, hopefully, thesis defended na at wala na tayong revision. Okay? Sana hindi na tayo, ipapalit pa ng PR state. Okay, so thank you so much again for staying and for continuing. Actually guys, appreciate you for continuing kahit na grabe yung
tagal nung aantayin. Like imagine 2 months. So I'm very proud of you for uh, for staying. Well, kumbaga, to show up, di ba? Yung sabi nga, malaga yung may pakita natin na nag-e-effort tayo na ipagpatuloy sa Machi. Ayan, kaya thank you for participating sa ating extension at hopefully na-maintain naman natin yung progress hanggang sa dulo, guys. So again, thank you so much. Magkikita pa naman tayo on Thursday, hindi pa ito yung final. So huwag muna tayong mamaalam dahil magkikita-kits pa naman tayo. Okay, magchichismisan pa tayo doon. So we will continue our chismas on Thursday. Thank you so much again and pakiabangan na lang yung recording, even yung ating results. Okay, babushka everyone. Bye-bye. Goodbye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Sabi ng mama mo, kita na lang ang tawag ko sa'yo. Paso si Fidel Rusiana, ni graduate, ni marcha si Fidel. M.A. ang iiskwilahan, mauang nahuman, pagkahuman, ugupan, katuig nga pagtuon. Dito sa USC, dito sa Papa, Mami, si Lina ug Louie, si Nice ug Baby, ug karon dunga na nagkaon, naarabay lechon, naasay nguyong, mabusog ang di panggutom. Schoolmate o classmate, barkada, igala ni Fidel. M.A. Kundi silang tanan, mauang nahuman, di pang uban, pagpaso sa center ni Raman. Gikan sa USC, sila dayon mangari, magtisis o group study, poker inom diri. O karon sila malampuson na ay selebrasyon, daghang imbitaron na agyon
na aking daghang taon. Love you, sir.